Kailangan natin pag-usapan itong lumabas na survey ng SWS, no, tungkol sa level ng kagutuman sa Pilipinas. So I think alam nyo na ang naging chika. Dahil naglabas ng survey ang SWS, papakita ko sa inyo, March 29 lang ito. So papakita ko. So ito lang, kakalabas lang nila ng survey. At ang nag-commission pa nito ay ang anti-Duterte Stratbase. Stratbase kasi is an anti-Duterte think tank. So makikita natin yan. Actually, very pro-BBM pa nga yung Stratbase, no? Stratbase. Ngayon, ang makikita nyo dito is makikita nyo na moderate hunger, 21.0%, severe hunger, 6.2%. So, ibig sabihin ng moderate hunger po, ito po yung paminsan-minsan nagugutom. Ang severe hunger is always. Okay, so this is self-rated. So, kung makikita nyo dito, ito yung kanyang average. Itong madalas yung nakikita, average na yan. So, kung makikita nyo yan dyan, grabe na yung level ng taggutom, no? Ito yung breakdown yan, no? So, makikita nyo dito, ang severe hunger, always na nagugutom, ng March 2024 survey, 5.1%. Okay? Mas mataas pa actually nung pandemic ko, 5.0%. Okay, 5.0% lang nung pandemic ng 2020. So, ano na talaga to? Kakaibang level. Okay? Kasi kita mo biglang tumaas. Biglang tumaas ng from 1.5 to 5.1. Ano bang meron tayo? Meron ba tayong pandemya? And of course, no, pandemic, talagang expected na yan na mataas talaga ang gutom niyan, no? Lalo na noong 2020 kasi hindi natin alam kung paano natin susolusyonan yung pandemic. Pero tingnan yung total hunger ng 2024. Yung 2024 dito, it's ang survey niyan January, February, March, 20.2 na. 20.2 na yung total hunger. So kung makikita nyo dyan, palakihin nga natin. Okay. Kung makikita nyo dyan, pinakamataas na severe hunger from 1998 to 2024, pinakamataas na severe hunger under kay BBM. 5.1, no? 5.1% ang severe hunger. So there's something wrong. Mas mataas ka pa ng 0.1 noong pandemic, noong 2020. Kasi after nung nagkaroon na sila ng solusyon kung paano anuhan yung pandemic, bumaba na yung severe hunger from 5.0 to 2.4 noong 2021. So nakita natin na effective yung policy ng Duterte administration noon. So, ano ba makikita natin dito? Pag nakita natin dito, noong panahon ni Digong, ang severe hunger, bumaba pa hanggang 1.4. Ang severe hunger, ito talaga yung matinding gutom, no? Pero nakita natin, pababa yung trend kay Digong. Except nung pandemic lang because that is a black swan na tinatawag, black swan event. So, pero pag makikita mo, yung total hunger ng pandemic saka ng 2024, halos magkapareho na. So, nagugutom na talaga ang tao. Nagugutom na ang tao. So, ang maganda pa dito kasi, dito sa survey na to, ito kasi average. Average. So, ang maganda kasi niya, makikita natin, pwede natin siyang i-breakdown ng per area. Kasi may per area dito. So makikita mo dito, mataas talaga ngayon, no? Sa Balance Luzon, ang taas, 24.0 ang total hunger. Okay? Ka-level niya na ang pandemic, panahon ni noong 2020. Okay? So, sa Visayas, halos halos magka-level.
it's really alarming because pandemic level na yung kanyang level ng kagutuman. So, ngayon, ang gagawin ko, ito kasi may mga breakdown ng per month, no? Per month, ganyan. At kung ano yung kanilang rating, self-rated rating. Ang ano po dito ay household ha, hindi lang to individual. This is household. Okay. So halimbawa, ito, tingnan natin, ito all over the Philippines, pero maganda kasi dito by area. By area. So, pag makikita mo dito, simulan natin kay Pinoy, no? Ito naman ang pinaka-major forces ngayon, ang yellow, green, and red. So, nung si Pinoy, for example, nagsimula siya ng 2010. Okay, 2010. Nagsimula siya ng 2010, so September 2010. Okay, sabihin natin September 2010. So, 20.3% yung level ng kagutuman kay Pinoy. Nung nagsimula siya, 20.3 kasi September 2010, carry na yan, makikita mo na yung ano niya. Let's say yung November 20 to 2010, no? Kasi ang survey kasi nito is last 3 months. So, pag November, presidente na si Pinoy yan nung sinurvey, no? Or yung self-perception ng mga tao, pasok na siya dyan. November 2010, 21.7% kay Pinoy ang gutom. Ngayon, nung si Digong yung presidente, si Duterte yung presidente, ito, December 16, 13.0. Nakikita nyo? Isulat ninyo 13.0 yung level ng kagutuman sa NCR. NCR, 13.0 kay Duterte. Kay Pinoy, November 2010 is 21.7%. Ang layo, di ba? 21.7%, kay Duterte is 13.0. Kay Marcos naman is 11.7. O in fairness, no? Magaling ka doon, BBM, on your first three months, no? Sabihin natin magaling ka ng first 3 months mo. Sa NCR yon. Now let's see Balance Luzon. Balance Luzon, pag Balance Luzon, 23.0 kay Pinoy. Ay, 23.0. 18.3% kay Pinoy. Balance Luzon yan. 18.3. Kay Digong naman, noong 2016, 15.0. So, mas maliit yung kay Digong. Nung pagdating naman kay Marcos, 11.3. Okay. Good. So, first 3 months, bongga ka, BBM. As you can see, no, bongga siya. Except sa Mindanao. 12.7 siya. 10.0 si Digong. So, except sa Mindanao, nung first 3 months, no? So, ito naman si Pinoy, first 3 months, 18, siya yung hindi masyadong magaling. Okay. Now, tingnan naman natin yung, ang maganda kasi dito, di ba, ang elections kasi, ito yung pinaka-importante, no? Ang election is midterm, ibig sabihin po ng midterm elections, yung mga hindi nakakaalam, ito po yung midterm election, ito po yung ang iboboto is senador pababa. Okay? So, yun, alam niyo naman yan, di ba? 2 beses nagkakaroon ng national election sa Pilipinas. One is presidential and then the other one is yung senador pababa lang na ang iboboto. So, midterm. So, ang SWS, parati silang may survey ng March. Ibig sabihin na March. So, that is March, April. So, that's about 2 months before the election. Okay. So, may ginawa na akong graph tungkol dyan. So, ito yung level of hunger sa iba't ibang geographic regions.
level of hunger sa iba't ibang geographic areas rather, March. Ibig sabihin ng third March ko dito, ibig sabihin third year March. Ibig sabihin yung March ng third year mo bilang presidente. Okay? And this is very important kasi ito yung level lang kagutuman ng mga tao bago magkaroon ng national election. So, pag nakita natin dito kay Pinoy, noong March 2013, kasi May 2013 is the midterm election sa kanya, 21.7% ang ng households ang nakakaranas ng kagutuman sa NCR. Kay Duterte naman, noong March 2019, sa NCR, 11.7% na lang ng households ang nakakaranas ng kagutuman before the May 2019 elections. Kay BBM naman, before May 2025 elections, 28.3% ng households sa NCR ang nakakaranas ng kagutuman. Sa NCR yan. And ang source natin, again, pinakita ko sa inyo, is Social Weather Station, KSWS. Ngayon sa Balance Luzon naman, okay, so medyo naging magaling dito si Pinoy, no? 14.7% noong March 2013, that's before the May 2013 elections. Kay Duterte naman is 10.3%. Okay, that's March 2019 survey, that is before the May 2019 elections. Kay BBM naman, 24.0% ng households sa Balance Luzon ay nakakaranas ng kagutuman. So, this is before the May 2025 elections. So, sa Visayas naman, okay, medyo magaling pa din dito si Pinoy. 15.0% ng household sa Visayas ay nakakaranas ng kagutuman before ng March 2013, before May 2013 elections. Kay Duterte naman, 10.0%. Kay BBM naman sa Visayas, 33.7% ng household sa Visayas ay nakakaranas ng gutom as March 2025 survey shows. Ang taas nun, 33.7%. Okay. Ano lang po to, March 2025 survey. Hindi po ito yung average. Ito yung sinasabi ko is ito yung pinakahuling survey ng hunger before magkaroon ng midterm election. So, wag kayong na pandemic ito or whatever. No. So, sa Mindanao naman, dito, sumemplang dito si Pinoy, 29.2% ng households sa Mindanao ay nakakaranas ng gutom before the May 2013 elections. Kay Digong naman, it was 6.1% of households before the May 2019 elections. Kay BBM naman sa Mindanao, 27.3% of households sa Mindanao ay nakakaranas ng gutom before the May 2025 elections. So ano nakikita natin dito, no? I think dapat tayong magnilay-nilay kung anong ibig sabihin nito dahil ang taas nitong kay BBM before the May 2025 elections. So there must be something going right dito sa admin ni BBM, no? Kung makikita natin ditong survey. Kasi this is before the elections, May 2025. This is not an average, but this is each of them, ang data dito is all the third year March. Ibig sabihin, March ng kanilang ikatlong time as president. So, and this is very crucial because this is before the election. Okay? Kay Pinoy,
before the May 2013 election, kay Duterte before the May 2019 election, and kay BBM before the May 2025 election. So, kung makikita natin dito, anong nangyayari? Bakit ang daming nagugutom? Ngayong before mag-May 2019 election, sa dami-daming bumabaha ng salapi at pinamimigay ang pera ng middle class, bakit ganito? What's going on? Hey, what's going on? Charot. Hindi ba? Oh, this is from SWS, ha? So, makikita naman natin na grabe yung layo, no? Kaya nga hindi nyo masisisi yung mga Duterte supporters kung bakit sila Duterte supporters dahil eto datos ito. This is before the midterm elections of each president. Yellow is for Aquino, for Pinoy, green is for Duterte, red is for BBM. So makikita natin, bago ang midterm elections sa mga panahon nila, ganito ang level ng kagutuman. Okay, this is not an average, but this is actually the survey on their third year March. Ibig sabihin, March po ng ikatlong taon ng kanilang pagiging presidente. Okay, at ang very crucial dito ay ito ay 2 months before the election. So, kaya nga ako, no, Ate Claire Castro, nagtataka rin kami. At ang nagpa-survey pa nito, anti-Duterte na Stratbase, ha? Nagtataka rin kami, hindi ba? Bakit ganito ang level ng kagutuman sa NCR, sa Balance Luzon, sa Visayas at Mindanao? Hindi ba? What's going on? Kayo na rin na nagsabi, ang dami yung program, pero bakit? Baka naman ibang kumain ng programa. Hindi ba? Baka iba yung kumain ng programa, kaya ganyan ang eksena. So, ayun lamang po ang ating, ngayon, maigsi lamang. Pero pag nilayan po natin ito, so uulitin ko lang, ang graph po na ito, ang data po dito ay March lang. March of the third year of the presidency of each person. So, yellow is Pinoy, green is Duterte, red is BBM. Ibig sabihin, ito yung level ng kagutuman nung Marso ng ikatlong year nila bilang presidente. And this is very important because this is the level of hunger ng mga Filipino households 2 months before the midterm election. So, ang nakikita nyo ditong data ay March 2013 para kay Pinoy, March 2019 para kay Duterte, at March 2025 para kay BBM. So, this is from SWS, okay, Social Weather Stations. I-review nyo na lang ito mamaya para makita nyo. So, maigsilan tayo ngayon, no? Kasi ako yung inaantok na. Ano lang ito, para pag nilayan nyo lamang po ito at pag-usapan ninyo sa inyong hapagkainan, sa inyong inuman, sa inyong motel, sa hotel, sa lansangan. Tanungin ninyo ang mga kakampings, bakit ganito? Tanungin ninyo ang kung sino-sino, ang kapitbahay, kachismisan, katorjakan, at lahat-lahat na. Because this is the data from SWS. Okay? Ulitin natin. Ito ay ang data ng level ng hunger ng households sa mga geographic areas na NCR, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Itong data nito ay March ng ikatlong taon ng bawat isang ito ng kanilang pagiging presidente. So, ang data dito ay March 2013 para kay Pinoy, March 2019 para kay Duterte, at March 2025 para kay BBM. So, 2 months before the midterm elections of each president. So, kayo nang humusga kung sino ang
kung kanino kayo ba ay sa dilaw, sa berde, or sa pula. Madali lang naman, bahala na kayo sa dilaw, berde, or pula. You see the numbers, and bahala kayo mag-decide. Hindi naman ako mag-decide para sa inyo, no? Siguro naman may common sense kayo para maintindihan ang graph na ito, pero yun lamang po, no? Maraming salamat po. At sana patuloy po tayong magmatsyag. At alam niyo naman, no, pinapaliwanag ko ang mga bagay-bagay sa paraan na maiintindihan po ng very payak at very aklaan. Charot.